i-share ko sa inyo yung first set of perfumes ko. 13 perfumes to, mixture ng designers ng Middle Eastern, tsaka ng may isang local brand. Mamaya isa-isahin ko. Pipilitin kong gawing chronological order. Meaning kung ano yung una kong nabili, kung ano yung unang naging akin, yun yung una ko ipapakita. I-share ko sa inyo experience, yung mga naalala ko experience ko before nung ginagamit ko yung each perfume. Tapos, ikukwento ko rin sa inyo yung thought process ko nung time na iniisip kong bilhin. Kung bakit ko binili. Yun. Kamusta mga brad? It's me, Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. Sa video nga na to, konting kwentuhan lang, walang technical. Siguro i-share ko lang konti kung ano yung amoy, 'di ba? Para at least may idea kayo kasi baka yung iba sa inyo hindi familiar dun sa pabangong i-mention ko. Pero ang gusto ko lang dito, naisip ko kasi marami rin kami nare-receive na inquiries, mga bagong fraghead na hindi pa ganun ka-familiar sa mga gusto nilang bilhin na pabango. Kumbaga naalala ko yung sarili ko sa inyo. Lahat naman ng fraghead, lahat tayo, aminin natin lahat tayo, dumaan sa pagiging bago. Dumaan tayo sa hindi natin alam yung mga scent profile na sinasabi, ano ba yung sillage, ano ba yung longevity. Though hindi ako mag-deep dive dun sa mga terminologies na yun. Nag-start ako before, mga prescripto, mga aficionado. So, paano ako pumipili ng perfume na bibilin ko? Kumbaga, i-sprayin ko kung ano yung magustuhan kong amoy, yun na yun. Wala nang masyadong isip-isip or wala nang masyadong technicality na pang malamig ba to, pang mainit ba to. Ganun. Konting kwento lang din, konting rewind. Maliit pa lang ako, nakaka-amoy na ako ng iba't ibang perfumes galing abroad. Both parents ko kasi nag-work sa Saudi. So, nagpapadala sila or pag umuwi sila, may mga dala sila mga chocolate, mga pabango. Pero madami doon, hindi ko na alam kung ano yung mga brand or mga pangalan. Kasi wala naman akong hilig doon, bata. Pero may isa tumatak, yung color green, yung Brut. Sobrang Bruce ko, diba? Fresh na Bruce ko. Yun yung naalala kong amoy niyan. Lalagay ko dito yung mga screenshot ng mga perfume na i-mention ko na hindi ko may papakita yung bote. So, balik tayo. So, okay. Bakit ko naisip gumawa ng ganitong video? Siguro para makatulong lang din dun sa mga bagong fraghead na hindi pa ganun kabuo yung isip. Yung kumbaga, siguro para maging guide lang din kung paano yung thought process ng pagbili. Or kung may makita kayo or mapansin kayong mali dun sa thought process ko nung time na ito ang mga ikukwento ko. At least maiwasan nyo or may better kayong galaw. Yun. Haba ng intro ko, no? Simulan ko na. So, may kodigo ulit ako kasi baka makalimutan ko na yun. Tatagal na ito. Una, sa listahan, Adidas Ice Dive. Dito ba? Adidas Ice Dive Eau de Toilette. So, nakalagay doon sa title, 2019-2020. Pero itong Adidas na to, binibili ko na to 2016 pa yata. Mahilig kasi ako mag-basketball. Sporty kasi ako. So, pag Adidas na pabango, para sa akin, parang, bagay sa akin yung sporty. Kahit na hindi ko naman inalam kung ano bang scent profile niya. Pero ang naalala ko lang, ang amoy na ito, tsaka yung spray ko rin kasi kanina para baga ma-refresh ako. Ano ba yung scent profile na ito? Citrusy, medyo matamis, fresh. More on citrusy. Hindi ko na chinek kung ano yung note breakdown niya, no? Gusto ko kasi hindi ako ma-influensyahan nung tawag dito, nung ganong data. Kasi nung time na binili ko naman to, wala naman akong ganong data. Kumbaga more on gusto ko ba yung amoy? Ganun. Hindi ko nga inisip bagay ba yan sa mga activities ko or ang naisip ko lang, gusto ko yung amoy. Ganun. Parang sporty yan. Tsaka aminin ko because of the brand. Adidas, mahilig ka mag-basketball, Adidas yung sapatos mo. Parang okay na ako doon. So, yung scent profile niya, nasabi ko na pala, citrusy na medyo matamis na fresh. More on citrusy.
Madami ako memories gamit to. Mahilig ako mag-overspray eh. Aminin natin, may dalawang klase ng fraged. May dalawang klase ng fraged na newbie. Una, yung mag-spray na sapat lang kasi ayaw niya nung madaming spray na hihilo siya. Pangalawa, paligo ko yung pabango. Kasi gusto ko, alam nyo na mabango ko. So, doon ako sa pangalawa. So, may mga experiences naman ako na, in fairness, ano naman siya, nag-work. Yung tipong, uy, yung sasabihin mo, barkada mo, mga madadaanan mo, bango ni Eric, ganyan. Siyempre, masaya, matutuwa ka. Sa work, ganun, sa iba't ibang lugar. Pero yung bad experience ko dito, sobrang tumatak, as in naging core memory. 2017, out of the country, business trip. Madalas kasi nung year na yon mga trainings sa mga workshops tungkol sa medical equipment. So, tandang-tanda ako, nasa Thailand ako. So, morning, sinundo kami nung Thai na may sasakyan. Tapos, from the hotel, nag-overspray ako bago sumakay ng kotse. Ngayon yung isang Indonesian, si Nina, puta sa kotse. Umubo yung kala mo nagchuchok. Ito nga yung perfect example ng, di ba kapag normal sa mga nag-re-review ng pabango, sinasabi nila nakaka-choke. Putik, nag-choke talaga, literal. Kinailangan namin ibaba yung bintana, kinailangan namin huminto. Parang hindi siya makahinga. Tapos ang tinuturo talaga, yung amoy, kumbaga na-distinguish na nanggagaling sa akin. Ito yung sinasabi ko rin doon sa ibang videos ko na minsan less is more. Kasi tulad nun, or okay, ilan yung tamang number of sprays. Kasi katulad nun, anong gagawin ko? Hindi ko na yung may-aalis di ba? Kailangang lumipas muna yung oras or mag-evaporate muna bago mawala yung amoy. Kung nag-spray lang ako ng konti. Tapos nagdagdag na lang ako para kung nahihinaan ako. Pwedeng remedyo. Kaya lang nun baliktad. Siguro hindi exaggerated to Siguro umabot ng 20 sprays. O baka lumagpas pa. Kasi kung familiar kayo dito, ang mura lang nito Magkano lang ba ito nun? 300? Less than 300? Mga ganun yung price nito, 300, 350 ata. Hindi na ako mulit. Tapos, hindi naman sa hindi ko na siya ginamit, pero nadala ako na hindi pa ako ganun kapamilyar sa mga top note, middle note, dry down, na ang top note pala karaniwan, citrus heavy. Mag-spray ba naman ako bago sumakay ng kotse? Top note, citrus heavy. Anyway, sana huwag kayong mag-isip na na masama or napangit yung siya. Mali lang talaga yung diskarte ko nun. Sobrang okay niya. Madami akong good experiences sa kanya, mapa-morning, mapa-evening. Ang masasabi ko lang, yung thought process ko behind nung binili ko to, although nothing technical, kasi tinake ko nga lang na since Adidas yan, sporty, bagay sa'yo. Sporty talaga siya. Bagay siya sa sporty lifestyle or active lifestyle. Kasi more on fresh. Pero katulad ng sinabi ko, yung kinuwento ko, makaka-choke pa rin huwag kayong mag-overspray, lalo na citrus heavy. Kung mag-spray ka na marami, iwas ka muna sa maraming tao, or yung siguraduhin mo na hindi yung akma nasasakay ka or papasok ka sa isang closed space may kasama ka iba. Kasi talaga nangyari yun sa akin. So yun yung una sa listahan. Number 2, okay. Number 2, Versace man o French. So ito na yung mga time na 2019. Ito na yung mga time na nanonood na ako ng mga reviewers. Kilala ko na si Jeremy. May mga iba pa ako napanood before na hindi ko na maalala. Pero si Jeremy, si Keo, si Jensense, yan mga naalala ko. Si Joy Amin. Hindi ko lang maalala kung sinong reviewer yung parang
nakapag-hype sa akin para bilhin ko to. Pero kasi based dun sa mga reviews, pasok sa Pilipinas. So, yung thought process ko behind buying this, naghahanap ako ng perfume na pwede sa klima ng Pilipinas, sa mainit. Fieldwork ako eh. Palipat-lipat ako ng pinupuntang ospital, ng offices. So, 'di ba? Pagpapawisan ka pa rin kahit sabihin mo may kotse ka or naka-Grab or naka-Uber ka. Maglalakad ka pa rin eh. So, tapos ako pawisin. Yun pa pala yung isa. Nung time na yun, nag-start na ako na mag-isip better when it comes to choosing yung perfume. Kasi hindi pwedeng bibili ako ng matatamis. Yung pang party. Tapos gagamitin ko siya pang harabas, katulad nga nito, or pang work, field work, hindi mag-work. So, okay, goodbye. Yung thought process behind, sobrang okay din. Isa pa pala, naalala ko yung pinsan ko kasi gumagamit ng Dolce & Gabbana light blue. Hindi ko maalala kung light blue or light blue intense. Yung pang babae. Gusto ko yung amoy. Nung naamoy ko to, sabi ko parang medyo malapit doon, pero mas manly. Tapos hindi ganun kabigat yung presyo eh. Kung matagal ka na fragged, kung fragged ka na before pandemic, alam mo na ang laki ng difference ng presyo nung time na yun, before pandemic. During pandemic, saka after pandemic, sobrang iba yung distansya ng presyo, lalo sa designers, at least sa experience ko. So yun, ang mura niya, sabi ko parang okay pangharabas. Tapos yun, hindi ako mapapahiya eh, kasi papasok ako ng office ng iba't ibang hospital. Amoy fresh ka pa din, 'di ba? Parang yun. So dito wala akong bad experience. Isa to sa mga masasabi kong perfumes ko na pwede mo talagang gamitin sa weather ng Pilipinas kahit tirik na tirik yung araw, kahit na nagko-commute ka. Mag-enjoy yung mga katabi mo sa jeep. Yun, next. Yung next, wala na akong bote. Yung next is Paco Rabanne 1 million Eau de Toilette. Nalagay ko na lang dito yung picture para makita nyo. So, sa mga hindi pa familiar dito, party fragrance. Kalaban to ni Versace Eros, kalaban to ni Ultramel. Naalala ko na hype ako dito kay bukod kay Jeremy, kay BBB, yung negro na may balbas, Big Bird Business. Tama ba? Siya ba yan? Yung nagka-crumple ng box, tapos tinatapon. Tsaka kasi yung kung paano sila mag-explain eh. Nakaka-hype naman talaga. Tapos bilang newbie, natututo na ako na kailangan ko ng isang pang summer or at least sa Pilipinas kasi 'di ba mainit, tsaka lumalamig lang naman bandang December, January. Kumbaga yung pang malamig natin is aircon eh, air condition setting. So nag-isip ako, dapat may pang air condition setting din ako. Kasi yung Versace Man No Fresh, okay siya, pero may mga perfumes na mag-work better sa malalamig na setting. So lifestyle ko noon, yung sa work nga, tawag dito mga convention, sa mga hotel, mga formado or pang-office. So, parang ang thought process ko noon, better kung meron ako something na tutulad nito. 1 million EDT. Matamis siya. Madami akong good memories dito. Crowd pleaser talaga siya. Huwag mo lang gagamitin sa mainit kasi sobrang cloying. Ang lagkit pag ginamit mo sa mainit. Ang bad experience ko naman dito na sobrang memorable din. Hindi yan yung reason kung bakit wala na ako ngayon. Hindi na ako nakabili kasi hindi ko na siya nagagamit eh. So anyway, balikan ko yung reason kung bakit, yung bad experience ko. Andun ako sa office ng tawag dito. Ayong banggitin yung company. Pero nandun ako sa office ng distributor namin, ng local distributor. So tambay, may hinihintay ko yung kumbaga, katropa ko na kaibigan ko na Nag-spray ako noon kasi parang palabas na kami. Tapos may narinig ako bumulong na medyo malakas. Sabi, amoy medyas. Visit.
Amoy medyas. Ang bango-bango na ito. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung sinasabi niyang ganong amoy. Tatanggapin ko pa kung amoy goma kasi may ano siya eh. Meron siyang specific scent, particularly in the opening, na medyo amoy goma. Pero overall, sobrang okay ng scent nito. Itatapat ko to sa Ultramale, itatapat ko to sa Eros. Although parang mas Ultramale tsaka ito. Kasi si Eros magagamit ko pa kahit na mas hindi ganun kalamig. Si Ultramale, hindi. Pang malamig talaga. Si 1 Million, ganun din. Ang youthful, kung si Ultramale parang pang bagets na. Para sa akin, si 1 Million, mas pang bagets pa lalo. Pang teenager. Ganun. Ang juvenile lang tamis. Number 3. Ay, number 4 na pala, no? Okay, number 4. Barbatos Artisan. Pala, pangalan. So, bakit ko to binili? Ang ganda ng bote. Isa yun talaga sa reason. Sabi ko po siya, ang ganda ng bote, oh. Diba? Ang ganda ng bote, pre. Pero bukod doon, yung thought process ko sa pagbili, katulad ng Versace Man of Rage, naghahanap ako ng perfume na bagay sa weather ng Pilipinas. Yung pang araw-araw. Yung tipong pag pinagpawisan ka, hindi maasim. Scent profile nito, may video na dito sa dito sa channel din pala neto. Although medyo matagal na siya eh. Iba-iba pa yung ginagawa kong format kasi sa mga reviews. Pero try nyo na lang panoorin. So yung scent profile niya is more on citrusy, more on fresh. Sablay sa performance, hindi siya ganun nagpo-project, hindi siya ganun naglalast. Pero in terms of scent profile, sobrang panalo to. Sobrang linis lang. Sobrang fresh lang. Yun, wala akong masyadong ma-share dito. Kasi parang naniniwala ako na walang safe scent. Sinasabi ko lagi. Pero may mga pabango kasi na parang nothing fancy, nothing special. Katulad nito, hindi nagsusumigaw. Kumbaga, mabango siya, okay. Pero, kumbaga, yung chances na maamoy kasi ng mga tao sa paligid, mas mababa. Kung ikukumpara ko kay Versace Man of Rage, at least si Versace Man of Rage, mas may protection, mas naglalast, mas naglilinger. Ito more on close encounter. So, yun. Kung i-recall ko yung experiences dito, wala namang masyadong remarkable. Wala ring bad experience. Yun pala yung kagandahan. Number 5. Ito masaya. Yung number 5 na itago ko pa pala yung una kong bote. Medyo madumi lang. 200 ml. Ang sabi nga, ang dildo ng mga pabango. 200 ml. Na-share ko na yata doon sa isang review dito sa channel. Magkano ko lang ito nabili? Less than 2,500. Tama ba? Basta na-mention kayo sa isang video dito eh. 200 ml. So ito, grabe rin kasi yung hype dito. Alternative to Aqua di Gio. Hindi ko pa nga alam kung ano yung main Aqua di Gio nung time na pinapanood ko yung mga reviews. Pero kung nung time na yun nanonood na kayo ng mga reviews or kung ngayon nanonood kayo ng mga lumang reviews ng West, grabe yung pagpuri nila or pagbuhat nila sa Aqua di Gio. Yung Aqua di Gio na OG fresh scent, sobrang popular niya. Tito scent nga sabi ng iba Kasi medyo matagal na siya na madami nang gumagamit din na mas older generation pa kaysa sa atin. So anyway, first experience, nakwento ko na rin yata doon sa isang video. Nag-spray ako ng madami. Pagsakay ko ng kotse, nahilo ko. Hindi siya masaya. Tama, babaying ako ng baying yata nun.
basta nahilo ko. Hindi ko na-appreciate yung siya nung una. Mas na-appreciate ko siya nung time na tumagal. Kumbaga, another learning experience na huwag ka mag-overspray kapag nasa closed space ka. Better siya kapag nasa initan or better siya kapag yung open area. I mean, yung normal na hindi yung sa loob ng kotse, hindi yung sa loob ng maliit na space. Citrus din kasi. Citrus heavy yung opening. At sobrang siguro naalibadbaran yung ilong ko sa sharpness. Tapos hindi ko naman sinasabi expert na ako ngayon sa mga pabango. Pero nung time na yun, syempre, newbie pa nga. Hindi pa ako sanay sa iba't ibang type of scent. Tapos mag-overspray ka sa something sharp, citrus heavy. So, yun yung pangit na experience ko dito. Pero maliban doon, magaganda na lahat. Agree ako dun sa mga reviews. Mga lumang reviews, hanggang ngayon naman may mga lumalabas pa. Staple to, part to ng basic na pang lalaking froghead. Lalo na kung dito ko sa Pilipinas. Better than Aqua di Jo, yung old formulation. Kasi may nagsabi sa akin na yung bagong batches daw is better. Pero yung older batches, better pa yung projection tsaka longevity na ito. In terms of sillage, okay din. Kumbaga, isa rin to sa mga masasabi kong pabango na habang pinagpapawisan ka, mas masarap amoy na sa hangin. Kumbaga, bagay talaga siya sa mainit. Ang pangit lang ng bote niya. Diba? Okay, yung next, okay. Unti-untiin ko na. Ay, ito pala nabili ko rin 2019. Halos magkakasunod na buwan ng 2019 eh. Tapos, ito na yung time na naka-join na ako dun sa local frag group. So, nakita ko na yung mga Middle Eastern perfumes. Ito na rin yata yung time na nakita ko sino nga to? Si Fragrance RX. Tapos, syempre, yung mga si Jeremy. Ano yan? Ilang beses ko na nakita kay Jeremy yung Aventus eh. Sinay ko yung presyo, sobrang mahal eh. Parang patuka na lang ako sa ahas nung time na yun kaysa bumili ako nun. Pero nung natutunan ko to, Armaf Club de Nuit Intense Man. Affordable. Natatawa ako kanina kasi nagre-review ako ng chat kay Sir Raymond ng Perfumes from Dubai. May-mention ko siya ulit kasi kanina nag-chat siya habang chinecheck yung review namin kasi chinecheck ko kung kailan ko to binili. Yung unang bote ko na ito 2019. Nag-chat si Sir Raymond kasi nakita pala niya yung video. Di daw niya alam na may YouTube channel na ako. So, mapapanood niya to siguro. Hindi ko naman sinasabi sa kanya na gumagawa ako ng video na nag-message siya. So, anyway. So, naalala ko, kasi nireview ko rin yung chat namin ni Sir Raymond. Kumbaga, napanood ko na to sa YouTube. Pero iba pa rin diba? Yung magtatanong ka pa rin tapos hindi ko pa talaga alam yung amoy niya. Tapos, syempre, may mga perfumes na mas complex. Hindi mo naman pwedeng pag sinabi sa'yo na yung mga long-lasting, ang generic malakas mag-project, ang generic. Yung fresh, ang generic din. Diba? May iba't ibang fresh May citrusy, may aquatic, may more on green. So, magkakaiba. So, hindi mo din siya talaga totally ma-appreciate. Dalawa yung binili ko na sabay. Pinick up ko kala Sir Raymond. Hindi, nagkita pala kami ata. Oo, nireview ko kasi yung chat. Nagkita yata kami sa Trinoma kasi natid ko siya pa uwi. Yun yung nandun sa chat Itong dalawa, na mamaya, tutuloy ko yung kwento tungkol sa layering. Pero, yung thought process behind dito, kasi sobrang popular niya, tapos kung paano i-describe ni Jeremy yung Aventus, tapos kinumpara niya dito, hindi ko parang yun yung gusto ko. Something smoky. Ganun kasi dinidescribe nung time na yon. Tapos bilang isang bago, hindi ko totally nag-grasp. Pero may idea ako na parang ganun yung gusto ko. Tapos lumabas yung Nudge Dia rin nun. Bago lang si Nudge Dia nun.
Wala akong alam sa Invictus, wala akong alam, yung Hawas nakikita ko na rin siya online, pero nung time na yun parang ang mahal ni Hawas tapos hindi pa siya ganun ka-common. Nung time na yon si PFD pa lang kasi yung kilala ko. Perfumes from Dubai pa lang talaga yung kilala kong seller ng Middle Eastern perfumes. So itong dalawa, yung una kong Middle Eastern perfumes. Hindi ko lang maalala kung kailan at saan ko unang natutunan at napulot yung idea ng layering. Kasi nireview ko yung convo namin ni Sir Raymond. May somewhere doon, sinabi ko na nakuha ko na yung gusto kong scent. Kumbaga yung parang nung time na yun ay yung signature scent ko. Nilayer ko to. Parang 1 month or 2 months after kong bilhin. Tapos sobrang lakas ko gumamit ng seasoning. As in, sobrang bilis. Nag-overspray ako ng seasoning. Kung alam nyo kung gaano kalakas yung Eau de Toilette, kung gaano ka long lasting, kung gaano kalakas mag-protect. Tapos, di ba, ang daming ang nasiwa dun sa harshness opening niya. Pero ako, lakas ko mag-overspray. Nung time na yon, naalala ko may kotse na ako. So, malakas na yung loob ko na mag-spray muna ako, hindi muna ako lalabas. Andun ako sa parking ng BGC sa labas ng opisina namin. 30 minutes ako na sa loob ng kotse. Nag-overspray ako nito. Kasi natuto na ako na may harshness sa opening. Kumbaga, tas yun na yung time na ang dami ko nung napanood na reviewers. Sila Jeremy, bukod kay Jeremy, may iba pa na sinasabi, be careful with the trigger. Nakinig naman tayo, pero kumbaga may nilagyan natin ng konting diskarte. Overspray ka pa rin, pero pa-dry downin mo ng konti. Kasi nandun yung magic. Ever since, sobrang reliable na itong dalawa na to. Lalo na kapag sabay ko silang ginagamit. 2019, hindi pa ako marunong mag-decant. Lagi pa tong nasa bag ko. Kahit ano yung bag ko, laptop bag, backpack. Kapag nga kumbaga walang work, may lakad lang ako, sling bag, utak yan. Dalawa to, sling bag. Bigat. Pero anyway, balik dun sa scent profile. Ito yung tinatawag ko personally, tsaka kinukwento ko sa mga kaibigan ko, never miss na combination ko. Laging may compliment. Sobrang magical ng dry down. Ito from opening hanggang mid hanggang dry down, panalo. Tapos para sa akin talaga nagmi-mix sila na maayos yung scent profile nila. Bukod dun sa bonus na nga lang yung compliments kasi personally, gusto ko yung combination ng scent nila. So, nag-enjoy na ako, nabibigyan pa ako ng compliments. Kaya, sobrang panalo. Nakailang videos na ako na pinupuri ko tong dalawa na to. Kung sinusundan nyo talaga tong channel, alam nyo na ito yung unang video dito sa channel. Parang 2021 ba? 2020. So, nandito sa channel yan. Okay, ano next? Hindi ko na nabilang. Pang 7 na pala yun. So, yung pang 8, wala na akong bote. Sobrang solid din. Lagi ko dito. Al'Ard Za'afaran Oud 24 hours. Amoy chocolate siya. Amoy dark chocolate. Nung time na yun, wala akong kaalam-alam sa mga note breakdown. Hindi ko pa rin masabing, gumagaling na yung pang-amoy ko, ganyan. Pero nung naamoy ko siya, sabi ko, ito, ganito, kung paano i-describe ng mga reviewers. Dark chocolate. Alternative to Tom Ford Black Orchid. May napanood ako nun, sobrang memorable. Ano siya European na matangkad, puti na macho. Sobrang hype niya mag-review. Hindi ko na siya pinapanood ngayon Pero nung time na yun, grabe siya mang-hype. Tapos, ako kasi, parang na-curious ako, ano yung amoy dark chocolate? Mahilig ako sa dark chocolate na pagkain. Gusto ko yung amoy. Tapos, pwede sa lalaki. Pero nun din, natutunan ko na yung mga bagay na pabango sa malamig, mga bagay na pabango sa mainit. Kasi naisip ko, may mga kami, town hall meeting sa work.
Town hall meeting, yun yung mga ginaganap sa mga hotel, sa malalaking lahat ng mga tao sa opisina. Tapos naka-formal kami. Malamig. So, shit, nung dinedescribe ng mga reviewers, bagay sa ganitong setting. Uy, putol. Alam ko na putol eh. So, yun, binili ko yung Oud 24 hours at na-enjoy ko. Dark chocolate talaga. Sobrang tagal bago ko naamoy yung OG, yung Tom Ford Black Orchid. Pero nag-agree ako na, alternative nga siya doon. Syempre, hindi 1:1. In terms of performance, hindi rin sila tabla. Pero for the price ng Oud 24 hours, sobrang solid. Para dun sa quality ng juice. Yun lang, hindi siya bagay sa Pilipinas eh. Kaya, siguro love it or hate it. Pero, for me, sobrang okay siya. Ito yung mga panahon na 2020, lockdown na to. Nagpupunta ako ng office kasi walang ibang empleyado na pumupunta doon. Naka-work from home lahat. Nag-overspray ako nito, tapos mangangamoy doon sa opisina. Na-enjoy ko. Na-amoy ko sarili ko kahit saan ako magpunta. Tapos malamig. So, yun. Aba, no? Number 9, hindi. Number na tayo. Number 9. Number 9, bilisan ko na. Al Rehab Officer. So, alternative to Dior Sauvage, Eau de Toilette. Para sa akin, mas malapit siya sa Eau de Toilette. Ito, na-hype lang din ako. Nakalimutan ko na ako sinong reviewer. Pero may video to ni, Your Average Fraghead. So, siguro sa kanya ako nadala. Binili ko rin kila Sir Raymond. Tama ba? Parang sa kanila ko rin binili. So, hindi ko na ito masyadong papahabain. Yung thought process ko lang dito, gusto ko maamoy yung Sauvage, pero namamahalan ako sa Sauvage. Kaya yung thought process ko kung ba't ko siya binili, kailangan ko na Sauvage. Noong una ko siyang naamoy, sobrang na-enjoy ko, sobrang natuwa ako. May video na rin ako ng review ko nito dito sa channel, so check nyo na lang. Fresh. Saka, for its price, sobrang okay. Number 10. Sana. Ito yung magkasunod na binili ko. 9 PM by Afnan, saka Luxodor, Loyal Agar. Sabay ko ito binili. Ito, memorable din. Parang kakastart lang ng pandemic ba? Or ng mga lockdown. Binili ko to sa Lazada. Sa Perfumes from Dubai. Naalala ko, pinost ko pa to sa group eh. Sabi ko, hindi ko pa alam yung amoy ng Ultra Male at hindi ko rin pa naamoy yung Layton. Pero nung dinescribe ko to dun sa group, naalala ko pa. Sabi ko, ito yung amoy yung Loyal Agar, ang amoy niya is nakalimutan ko pa yung word. Amoy niya is yung Maginoo na mabango. Yung 9 PM, Maginoo na medyo bastos. 9 PM sa alternative to Ultra Male nga. Tapos itong Luxodor, Loyal Agar is alternative to Layton. Pareho silang matamis pero magkaiba ng direksyon. May pagka Vicks vibe. Medyo menthol. Ganun. So para siyang may illusion ng lamig. Itong Loyal Agar. Sobrang tamis. Dami ko nang nakuha compliment dito. Pareho sa kanila. Bad experience pero hindi rin naman pala bad. So, kwento ko na lang. Sa Loyal Agar, nasabihan ako na amoy Arabo. So tinanong ko, yung ka-work ko yun sa office. So sabi ko nga kanina, madalas walang tao doon sa office nung pandemic. Pero may mga instances na may sabay kami nandun. Yung at least yung group ko So, naamoy niya to. Sabi niya, amoy Arabo. Sabi ko, ano ibig sabihin kapag amoy Arabo? So, sabi niya, nag-work ako sa Qatar for ilang years. Sabi niya gano'n, yung mga Arabo kasi doon, ang hilig nila magsuot ng perfume na malakas. So, meaning, parang ganito. Kasi si Loyal Agar, sa mga nakagamit na, alam niya na malakas yung performance, malakas mag-project. Long-lasting yung CH niya, gano'n din. So, doon ko na-realize na hindi pala bad yung ibig niya sabihin or yung ibig sabihin ng amoy Arabo. At least for her.
Next sa listahan, okay, ito medyo unique. Medyo unique at hindi napapag-usapan. Saka ito pa yung OG na bote ko. Dito restock. Hindi, no? Natabi ko pa. Latafa Mahim. So, amoy niya is wood rose. May vanilla yata sa dry down. Powdery siya. Oo, tama. May vanilla siya sa dry down. Pero nangingibabaw yung pagiging powdery. Sobrang nailibs ako dito noong una ko naamoy. May leather din ata. Medyo malapit sa oud mood yung naamoy ko. Tagal ko na syempre hindi ginagamit to. Pero nagamit ko to before sa office. Medyo leaning towards feminine kaya hindi din masyadong madalas magamit. Pero nailibs lang ako kasi kumbaga nag-start pa lang ako sa mga Middle Eastern perfumes tas CD malakas pero iba yung atake ng amoy nun. First time ko magkaroon ng something powdery na ang lakas ng performance. Sobrang lakas ng performance nito for me. Tapos, ang pinakamabigat na memory ko tungkol dito, dala-dala ko to nung na-quarantine ako. COVID. Nagka-COVID ako 2021, December. Tama ba? 2021, December. Oo, 2021, December. Pasko. Sinundo ako dito. Dinala ako sa quarantine facility. Dinala ko to. Every now and then, inaamoy ko. Kasi for me, ito yung isa sa pinakamalakas kong perfume nun. Ang pinakamabigat na sintomas kasi na meron ako is nawala yung sense of smell ko. Hindi ko nalalasahan yung mga pagkain. Naalala ko, pinost ko rin to sa group na ito yung dala ko nung, yun nga, na-quarantine ako. Yun. Ang good experiences ko dito, nako-compliment siya, pero may mga tao nagsasabi na medyo amoy babae. May naalala ko, may ka-work ako noon, sabi niya, kaya kong gamitin yan nung naamoy niya sa akin. So, yun. Kung gusto mo yung mas manly, hindi ito yun. Next. Ay, putik. Ito. Natuwa ako na nakita ko pa. Alam niyo pa ba to? Maison Alhambra, the official club, Intense. May juice pa pala, oh. Kita niyo yan? Hindi ko to dinikan pa. Never ko to dinikan. Ito yung kanina lang may nireplyan ako na comment na parang in terms of quality, Maison Alhambra, mga Volare, ganyan, comparison. Sabi ko, yung Volare, bagong brand lang. So parang bigyan pa natin ng ilang buwan, mag-improve, magiging better yan. Kasi before, Maison Alhambra, pero nakita mo naman, binuksan ko lang. Natanggal yung takip. Tapos, naalala ko to, hindi ko naman ginagamit, pero nauubos. So, meaning, nag-evaporate siya, nag-leak siya, nang nakatayo. Siguro ito, kaya may laman pa. Kasi tinago ko sila dun sa isang malet na mega box. Siguro naman obvious kung ano yung amoy na ginaya niya. Clone siya ng Ventus. Pero parang clone nga ng CD niya, diba? Kasi the official club Intense. So anyway, wala akong masyado experience dito maliban sa naalala ko mas hindi harsh na version ng CD Nim. Pero in terms of performance, wala. CD Nim pa rin yung better. Ang bad experience ko, madami. Yan nga, yung sinabi ko kanina. Hindi ko siya masyado nagamit, tapos sumingaw siya. So, naalala ko before, sa kwarto, naamoy ko to. Na hindi ko naman ginagamit. So, meaning, sumisingaw na siya. Tapos, i-mention ko na lang din dito. Ito yung isa sa mga una kong bote ng Maison Alhambra. Kaya dati, may impression ako na Maison Alhambra, medyo chipipay na brand. Pero, alam nyo naman ngayon, di ba? Maison Alhambra, lumilevel up na rin. Di ba? Pusa ako nag-iingay na. Yun. Last na lang. Yung last bottle is local brand. So ako kasi, hindi ko masyado na-share to pero talaga ako support local ever since bata.
Mahilig ako mag-support dun sa mga upstart, lalo na kung alam kong mga Pinoy. Kasi dati hindi ko naman alam na, kumbaga wala naman akong alam idea paano ba ginagawa yung mga pabango. Parang nakita ko lang, uy, ano to, gawang Pilipino. Supportahan natin. Ano ba yung binili ko kay dito dati? Nilalagay sa buhok, pomade. Tapos nakita ko, shit, may pabango sila. Tapos inamoy ko. Hanggang ngayon nga, inaamoy ko, kuha pa rin eh. Kung, ito yung juice niya, diba? Binili ko to 2020 din. Hindi ko na halos nagamit kasi nag-start na ako mag-collect na ibang perfumes eh. Pero, ano siya, something clean, something fresh. Walang harshness. May pagka-green. Naalala ko performance nito sa Bly, pero yung ang uplifting ng amoy. Pwede ko ikumpara pala sa Cool Water, ganung vibe. Yun lang, wala akong masyado experience dito dahil hindi ko naman pinagagamit, pero gusto ko lang i-share sa inyo kasi gusto kong ipamuka, hindi naman ipamuka. Gusto ko lang ipakita na support local ako ever since noon. Hindi lang ako nag-feature dito ng mga local brands ng Inspired By. Kasi feeling ko controversial, lalo na kung ina-aim ko na maging honest talaga yung reviews. Baka kasi may mga magalit. Pero maglalabas ako dito soon. I-compile ko lang yung mga local brands na meron ako. Sa ngayon, ang meron ako dito yung SimLab na nabili ko rin nung pandemic. Yun. Sana nagustuhan yung video, medyo madaming side na kwento kasi sabi ko nga nung umpisa, kukwento ko yung experience ko nung binibili ko yung mga pabango na yun. Maraming salamat at malapit na tayo mag 900 subscribers. Thank you.